masyadong mainit, pinapainit tayo lalo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Excited po ba kayong gumising kaninang umaga? Excited na excited si Ate Rose. Palagay ko si Ate Rose ang excited, palagay ko siya naunang dumating dito ngayong umaga. But meron naman po talagang dahilan na tayo ay mag-excite every morning, di ba? Parang ito sinasabi, Lamentations 3:23, because the mercy of God is new every morning. So every day, looking forward ka doon sa ibibigay sa yung bagong habag ng Panginoon. Doon sa bago niyang blessing, doon sa bago niyang gagawin sa iyong buhay. Sabi nga po sa awit, every new day with the Lord is sweeter than the day before. Ibig sabihin po, kung ano yung ginawa niya kahapon o ngayon, mas ma-excite ka sa kung ano ang gagawin niya bukas. So, bawat araw daw po, mas masarap yung bawat bagong araw kasama ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung may ginagawa siya ngayon, ma-excite ka na meron siyang mas gagawing greater thing bukas. Kung tayo po ay pinalangoy niya sa tubig sa 3 araw, ayan, sa mga swimming, 3 araw kayo nagtampisaw sa baybaying dagat. Yung mga kabataan nagpunta pa sa, saan ba yun? Isang water theme park. Yun, pati doon naligo-ligo sila. Kung tayo po ay pinalangoy ng Panginoon sa tubig ng 3 days, ngayon naman, we expect that He will let us swim in His presence. Amen. He will let us swim in His Spirit. Di ba mas nakaka-excite yun? Na ngayon ay mararanasan natin yung Kanyang presensya. And He would let us experience new things in our lives. He would let us experience yung yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya. He will allow us to experience yung mga pagpapalo niya. I-allow niya tayo ay bumagsak, tayo ay madapa, tayo ay malungkot, tayo ay tumawa, tayo ay sumimangot. I-allow niya lahat yun. Para daw, the minute na lumabas tayo nitong church building na to, meron tayong maikwentong experience about our Lord. Pag lumabas tayo ng pintong yan, meron tayong mai-share kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At yun daw po ang puso, yun ang heart of witnessing. To be able to share God through your life. Kung ano yung ginagawa niya sa iyong buhay, kung ano yung pinaranas niya sa iyo, yun po yung ikikwento natin sa iba. Yun po yung ibabahagi natin sa iba. We may not have a ministry, we may not be a leader, we may not be a worker, but we are all called to be a witness. We are all called to share. We are all called to be a light, to be a shining star. Lahat po tayo gusto ng Panginoon kuminang-kinang. Ayan. Tingnan mo yung kulay. Yung kulay ko ngayon brown na. May isa akong kaibigan sabi niya, katulad ko ng kulay, ginger, luya. Yung brown. Brown daw ang kulay ko. At least hindi ba itim? Brown lang. Ayan. May varnish na yan ngayon, kaya makintab-kintab na. Siyempre ilang araw na nabilad-bilad sa dagat. Nais ng Panginoon na ikaw ay mag-shine sa Kanyang presensya. Ayaw niya na ikaw ay maging isang bituing walang ningning. Napahula ba natin yun sa hindi no? Bituing walang ningning. Ayaw niya, kailangan gusto niya ikaw ay mag-shine. Gusto niya ikaw ay lumiwanag. Gusto niya ikaw ay maging liwanag sa buhay ng iba. Kung bakit daw po why God has been good to you, why God has been loving you, ay dahil gusto niyang ito yung ikikwento mo sa iba. At yun po yung heart of witnessing, to call on somebody, to call on everyone to come and see Jesus. Come and see Jesus. That is the heart of witnessing. Ibig sabihin, magtawag ka or magbahagi ka sa iba. Kilalanin mo ang Panginoon ko sa pamamagitan ng buhay ko dahil may ginagawa siya sa aking buhay. Yun daw po yung purpose or yun yung heart ng witnessing. And witnessing is not telling other people about Bible, Christianity. It is simply relating who our God is for our own experience. Hindi, di ba, sinabi ko nung minsan nagturo ako ng Thursday, na yung pag-witness, hindi naman yung parang sinasapian ka, nagbabasa ka ng Bible, kayo magsibalik loob na dahil bukas, tulod ang mga tala, bubuka ang lupa, kakainin kayong lahat. Hindi daw po ganun ang pag-witness. Ang pag-witness
is simply relating kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung ano yung pina-experience niya sa atin, kung ano yung ginawa niya sa atin upang maranasan ng ibang tao o makilala ng ibang tao ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang tatanong daw po natin, ano na nga ba ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay? What has God done in my life? Ano yung ginagawa niya? Ano yung nagawa niya? Ano yung gagawin niya pa? Ano yung pinaranas niya sa akin? Sa akin 31 years, magti-32 na. Ano yung pinaranas niya? Okay, mag-react. Oo, magti-32 na ako sa November. Ano nga ba yung pina-experience ni Lord sa ating mga buhay all those years? At pag nasagot daw po natin yung tanong na yon, we are ready to be a witness. Dahil na-evaluate natin yung ating mga sarili sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano yung binago niya? Ano yung pagbabagong dinala niya sa ating mga buhay? Dahil paano nga naman tayo, how will we invite others to see Jesus kung ikaw mismo hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi mo nagpag-aralan ng kanyang salita, hindi mo na-experience yung kabutihan niya sa iyong buhay. Wala tayong basis unless tayo mismo alam natin sa ating sarili na may ginawa siya sa ating buhay. Madali pong magkwento ano yung ginawa niya sa ating buhay. Pagkaalam natin or naranasan natin o tinanong natin sa ating sarili, what has God done in my life? Kailangan lang po daw natin evaluate ang ating sarili. So number 1 na tanong para evaluate ang ating mga sarili. Do we still have the same fire that we used to have before? Ganun pa rin daw po yung fire? Yung apoy ng paglilingkod or yung apoy ng pananampalataya, yung pa rin daw po ba ang nasa puso natin ngayon? O tayo ay medyo nilalamig-lamig na, ganyan. Nasaan daw po yung state or nasaan na yung status ng ating pananampalataya sa oras na to, sa panahon to? When we will be a witness for the Lord, you should always be on fire. Bakit po? Kailangan daw parati tayong mainit sa Panginoon kung nais natin na magbahagi kung sino ang Panginoon sa ating buhay. We should always be on fire because we expect na everyday may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Every day, we expect na pag-isip natin, meron siyang bagong ipaparana sa atin. Kung tayo ay deadma, or kung tayo ay nalalamig na, hindi na natin mararanasan yun, hindi na natin maiisip yun, hindi na natin maisa sa puso, o hindi na natin mapapansin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. But if we remain to be on fire, parati natin mararanasan, or parati natin maiisip, every single minute, maiisip natin na may ginagawa ang Panginoon sa aking buhay. At napakadali sa atin para maging witness. Kung talagang nai-evaluate natin yung ating sarili na may ginawa nga siya sa ating buhay. So, are we still on fire? Noong Ate Rose on fire. Makisim din tayo kay Ate Rose. Pero siya ay on fire. Noon kung tayo ay nag-encounter, di ba, yan, parang kung sinasabi, nung tayo nag-encounter, di ba yung last part sabi doon, ikaw ay umakbang. Dahil ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon. Hindi ko malilimutan, nung encounter namin, ako yung last na tumayo. Pagmulat ko, wala nang kukuha yung pang na lang ang natitira. Sabi ko nga, bakit nga ba ang hirap umakbang? Bakit ako? Parang, ang tagal, ay ako mabagal naman talaga. Mabagal ako sa lahat ng bagay, mabagal ako mag-isip. Pero nung time na yun, iisipin mo kasi, pag tumugon ka, hindi yun madaling bagay. Marami kang dapat na i-take in consideration. Marami kang dapat iisipin. At hindi po simple yung gagawin mong pagtugon. Because when you have to heed the call of God, you have to be sure. Sabi po ng kaibigan ko, sabi niya, let your yes be yes and your no be no. Bawal daw sa gitna, bawal yung sigurista. Bawal yung naninimbang. Pag sinabi mong yes, yes ka. Pag sinabi mong no, no ka. And you have to take a risk. You have, nakatawa si Tony. You have to take a risk. You have to step forward. Kailangan daw po, in that particular moment, mag-decide ka. Is it a yes or a no? Bawal daw pong tayo ay gumit na.
Because you have to pay the price. You have to pay the price. Pagka nag-yes ka, siyempre meron kang price na ibabayaran. Pag nag-no ka, malamang meron kang paghihinayangan. Pero kailangan maging handa ka. Maging handa ka sa kung ano yung isasagot mo. So yes or no lang yun. Ganun daw po yung pagtugon sa ating Panginoon. So kung iisipin na evaluate natin ang ating sarili, if we are still on fire, nais pa ba natin na ipagpatuloy yung karanasan natin o yung ating buhay kasama ang ating Panginoon? Yes or no ba? Sa pula sa puti, sabi nga dun sa isang game show. Hindi naman po tao nga lang, hindi naman unusual yung ganun. Kahit sa mga Bible characters, di ba po si Jeremiah, there came a time na siya rin, alam niyang pinili siya, alam niyang tinawag siya, pero siya ay nag-alinlangan. Siya ay nagdalawang isip. Bakit? Number one, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Pipi naman. Hindi ako marunong magsalita, sabi niya gano'n. Hindi pa siya natuturuan magsalita. Ibig sabihin, lack of eloquence. Hindi siya, natatakot siya na hindi niya kayang express yung kanyang sarili. Sabi niya pa, ayaw ko be a child. Bata lang ako. Kaya siya ay nagdadalawang isip, tutugon ba ako sa pagkakatawag sa akin ng Panginoon? Siya ay natatakot. Meron siyang fear of rejection. But God assured Jeremiah na sige, I am with you, huwag kang matakot. Kakayanin ko ang lahat. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Yun po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. At marami sa atin, katulad din ni Jeremiah. Mayroong point sa ating mga buhay na ayaw na natin or nag-give up na tayo. Minsan, nandun tayo sa verge of giving up. Nandun tayo sa moment na gusto na natin bumitaw. Dahil sa doubts, dahil sa fears, dahil hindi tayo sigurado. Ganun, pareho tayo kay Jeremiah. Dumadaan tayo sa mga panahon ng ating buhay na yun. Pero kung mananatili tayo doon sa mga doubts at doon sa mga takot natin, wala tayong maibabahagi. Dahil walang hindi ikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo magkakaroon ng kwento ng ating buhay na pwede nating maibahagi sa iba. At hindi natin magagampanan yung pagiging isang witness ng ating Panginoon. Dahil kung wala pong nangyayaring maganda sa ating buhay or hindi natin inalaw na mag-move ang ating Panginoon sa ating mga buhay, wala po siyang magagawa sa ating mga buhay. And parati po tayo nire-remind na how we decide on certain situations in our life will affect our destiny. Kung paano tayo tumugon sa kung ano yung nangyayari sa ating mga buhay, maapektuhan natin kung ano ang ating magiging bukas. Parang Teresa. Maapektuhan daw kung anong ating bagong umaga, kung ano yung magiging desisyon natin ngayon. It will, maapektuhan yun kung paano tayo tutugon sa nangyayari sa ating mga buhay. Minsan mahirap dahil maraming tanong. Noong pong prayer and fasting nung Monday, sabi ko nga, minsan maraming tanong, maraming gumugulo-gulong ganyan. Sabi nga ng awit, there are so many questions. Maraming tanong na hinahanapan natin ng kasagutan. Ang kailangan lang daw po natin, we must search our heart. Evaluate what went wrong along the way. Ano ang nangyari? Bakit nangyari? Ano ang pagkukulang natin sa ating Panginoon? Bakit kailangan natin pagdaanan itong mga bagay na to? Ano yung klase ng pagtugon natin sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon or sa certain circumstances, saan niya tayo dinagay? Paano tayo tumugon? Kaya siguro nagkaroon ng ganong epekto. Kaya nagkaroon ng ganong pangyayari sa ating mga buhay. Isipin natin minsan, noon, I was on fire. Suddenly, may nangyaring ganito. Lord, ayoko na. Nahirapan na ako. Ayoko nang gumalaw. Okay lang sa akin ma-stroke. Ayoko nang gumalaw-galaw dahil
dito ko na lang, dito na lang gusto ko, magstay na lang ako dito. Parang, ito na yung comfort zone ko. Dito mo ako dinala, ito ang nangyari sa akin, kung pinaranas mo sa akin, ayoko nang mag-step forward, ayoko nang mag-take ng risk. Minsan lang po yun yung nireklamo natin sa ating buhay. At kung tayo ay mananatili sa ganong situation sa ating buhay, hindi kikilos ang Diyos sa ating buhay. At wala po siyang magagawa sa ating buhay kung hindi natin i-allow na siya ay pumasok sa ating mga buhay. At wala tayong maikwento sa iba. Kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos, kung tayo ay nandoon sa certain point na yun ng ating buhay. Lahat naman tayo, we have our own weaknesses, we have our own faults, failures, shortcomings. Lahat po tayo, pinagdadaanan natin yun dahil hindi naman tayo perfect. We are not perfect. But I am not here to magnify our weakness. Hindi po ako narito upang palakihin kung ano yung pagkukulang natin, kung ano yung kahinaan natin sa ating Panginoon. Narito po ako to remind each and every one of us that the grace of God is always available for all of us. Yun pong habag ng Panginoon ay laging nandyan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Na para may mangyari o kumilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay, i-claim mo. You have to receive that grace. You have to receive that mercy. So that He will be able to move and do something in our lives. Every time we fall, nandyan yung kamay niya na siyang babangon or siyang aakay para tayo ay bumangon muli. And you just have to stand up. You have just to be back on track again. Siyempre, naliligaw-ligaw naman talaga tayo, di ba? Ako wala akong sense of direction, pero mas madalas, hindi ko matandaan yung mga dinadaanan ko. Ang kailangan lang daw po, bumalik ka doon sa kung saan ka dati nakatayo. You have to be back on track. When you fall, you have to stand up with confidence. You have to stand up with an attitude. Sabi nga, hindi ko matandaan kung saang verse to, pero sa Proverbs to, yung sinabi pong, though a righteous man fall 7 times, he rise up again. So meron tayong 7 beses. Huwag ka namang magplano bumagsak hanggang ika-6 dahil alam mo meron kang 7 beses. Ibig sabihin lang po, kailangan mong bumangon. Pag ikaw ay nadapa, kailangan mong bumangon. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong ma-share ang buhay mo sa iba. Huwag mong sasarilinin ang buhay mo dahil hindi po tayo nilikha o ginawa ng Panginoon para sa ating mga sarili lamang. And I believe that God will do greater things in our lives. Patuloy niya pong ipararanas sa atin ang kanyang kabutihan. Patuloy niyang ipararanas sa atin ang kanyang pagmamahal. Patuloy niyang ipararanas sa atin na tayo ay malungkot. Patuloy niyang ipararanas sa atin na tayo ay bumagsak, magkamali, tayo ay masaktan. Para magkaroon ka ng kwento ng iyong buhay. Di ba sa ano naman, sa pelikula, pagka naman parating okay yung bida, boring naman, wala namang kwento. Bida parating nasa bigit yan ng kamatayan, 50-50. Tapos ang ending na buhay pa rin. Kaya may kwento. Kung ang bida parating na lang panalo, boring na panoorin ng isang pelikula. Ganun din ang plano, ganun yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung bakit tayo binibigyan ng mga bagyo sa ating mga buhay. Para magkaroon ng juice ang ating buhay. Magkaroon ng essence ang ating buhay. Para may maikwento tayo sa iba. Para pag naranasan natin ang kanyang presensya, tayo ay magkakaroon ng story to share to others. And He allowed us na tayo ay madapa. Kahit po di ba si David? Siya po ay nagkamali sa Panginoon. Hindi niya, at one point in his life, na-disappoint niya ang Panginoon. He failed the Lord's purpose in his life. Pero siya po ay nanalangin for God to bestow upon him the Lord's mercy and love. Si David ay bumalik sa Panginoon, siya ay nanalangin. Panginoon, ako ay kaawaan mo, mahalin mo, bigyan mo ng iyong habag. Ganun lang naman daw po tayo sa ating mga buhay. Dahil alam natin na tayo ay nagkamali, na tayo ay nadapa,
babalik ka lang sa kung saan ka nang galing. At hihingin mo sa Panginoon na this time around, Lord, guide me. Dahil ayoko na ulit bumalik sa ganung kalagayan. Si Samson, ayan, babalik si Samson, isa sa mga favorite character ng karamihan sa Bible. Ayan, si Samson na strong, si Samson na simula nung siya, hindi pa siya pinapanganak, ang Panginoon ay may purpose na para sa kanya to deliver the Israel from the hands of the sino nga ba yun? Hands of the Philistines. Yun yung purpose ng Panginoon sa buhay ni Samson. Subalit si Samson, hindi niya napangatawanan yung buhay na yun. Hindi niya napangatawanan yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Bagkos si Samson naging dysfunctional man siya. Hindi siya naging mabuting anak, hindi siya naging mabuting asawa. Nagkaroon ng overuse of his power. Lahat ng gusto niya, whatever he wants, he gets. Ganun yung naging buhay niya. Dahil alam niya malakas siya. Dahil alam niya na pinapalakas siya ng Panginoon. May kapangyarihan siya. Inabuso ni Samson yun. Inabuso ni Samson yung binigay sa kanyang pagpapala ng Panginoon. He is not a man of integrity. He defied lahat ng plano sana sa kanya ng Panginoon. Yun ay kanyang isinantabi or yun ay hindi niya pinansin. But Samson is called and he is anointed. Pero hindi niya nagampanan. Hindi niya napanindigan. At marami siyang ginawa na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Siya ay nagtatagumpay marahil dahil siya ay malakas. Subalit, sa pagkakaroon niya ng victories, failures, paulit-ulit na gano'n, hindi niya nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. At gano'n din po sa atin, ang enemy is not intimidated by our victories. Hindi siya natatakot or hindi siya natitinag kung nakikita niya man na tayo ay nagtatagumpay. Dahil kayang-kaya niya at one point to bring us to our low valleys. Hindi hadlang sa kanya na ikaw ay at this point ay nakikita niyang matagumpay o nakikita niyang ini-enjoy mo ang presensya ng Panginoon. Sa isang pitik, kayang-kaya kanyang dalhin doon sa ikalulot mo, doon sa kadadapaan mo. Si Samson malakas. At one point, dinala siya ng kaaway doon sa kanyang weakness. Binigay sa kanya kung ano kanyang weakness. But for the witness of God, we are allowed to go through this, to fail, and to succeed. Kung para lamang po ma-appreciate natin yung success or yung comfort na ibibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ni Samson, i-allow niya tayo na tayo ay bumagsak, na tayo ay maging failure, para matulungan natin yung sarili natin na iangat. Or matulungan natin yung ating sarili na muling bumangon. God placed in our hearts some visions, di ba po? Some dreams na dapat nating abutin. God placed in our hearts some purpose or some encouragements. Nilagay niya sa ating mga puso. Hindi ako naniniwala na bawat isa sa atin or may isa sa atin na walang pangarap na nilagay ng Panginoon sa ating mga buhay. Simple man yan or ano yung tinatawag nilang mangarap ka lang. Yung mga talagang matatayog na pangarap, meron at merong nilagay ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Meron pong vision na inilagay ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Nasaan ka? Or anong magiging ikaw sa panahon na to? Mga kabataan, dahil sila nag-aaral, siguro ang iba dyan, gusto maging doktor, gusto maging arkitekto, maging engineer. Malayo yung kanilang pinapangarap sa kanilang mga buhay. Ito daw po mga dreams na to, if we hold on to it, ito yung gagamitin natin upang magpatuloy sa ating ito yung magiging motivation natin upang magpatuloy tayo sa ating mga lakarin sa ating mga buhay. Upang magpatuloy tayo na tayo ay kumapit sa ating Panginoon. Upang magpatuloy tayo na i-allow siya gumalaw or gumilos sa ating mga buhay. We have to hold on doon sa vision,
doon sa purpose na nilagay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan nga lang, yung mga dreams natin na di-delay. Siguro dahil may inaayos pa ang Panginoon sa ating mga buhay. Yan, kinukumbinsi ko kayo. Kinukumbinsi ko ang sarili ko. Dinidelay ng Panginoon ang ilang mga pangyayari sa ating mga buhay dahil may nais pa siyang ipagawa sa atin. Dahil may nais pa siyang may something pa siyang nais na padaanan sa atin. At kailangan natin itong madaanan, kailangan natin itong ma-experience. If only to stand before the Lord at sabihin sa Kanya na, Lord, nagampanan ko kung ano yung purpose mo sa ating mga buhay, sa aking buhay. If only to tell the Lord na, Panginoon, itong oras kong ito, itong araw kong ito, alam ko na kung ano yung nais mo para sa aking buhay. Alam ko na kung ano yung nais mo ipagawa sa akin. Napalakas mo na ako doon sa mga trials na kung saan mo ako pinadaan. And from today, hanggang doon sa araw ng fulfillment, na kung ano yung vision ng Panginoon para sa iyo, marami kang pwedeng maranasan doon. Marami kang pwedeng maikwento doon. Marami kang maiipon na experience or karanasan sa mga araw na yon. At yun yung gagamitin mo para ikaw ay ibahagi kung sino ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil sa haba ng kwentong yun, it is a lifetime of stories. Marami kang pwedeng i-share. And you have your lifetime to share with others. You have your lifetime to be a witness for the Lord. Hindi po tayo kailangang mainip. Mainipin naman talaga yung iba, di ba? Minsan kasi, masyado nang matagal, stroke na daw, masyado nang matagal kayo hintay. Pero minsan kasi, inaalaw ni God na pagdaanan yung mahabang-mahabang oras para marami ka rin maipon na experience. Lalong-lalo na kung medyo late ka, nagising-gising sa iyong buhay. Di syempre, late ka rin makakarating doon sa iyong paroroonan. Dahil marami ka pang dapat na kwentong pagdaanan sa iyong buhay. Para mas marami kang maibahagi pagdating ng oras na ikaw na yung gagampanan mo na yung pagkakatawag sa iyo bilang witness. We may be like Samson. Meron tayong mga burden sa ating mga buhay. Meron tayong mga pinagdadaanan, mga dalahin, meron tayong naroon tayo sa sitwasyon na hindi natin alam kung saan tayo lalagay, saan tayo lulugar. Maaaring nandun tayo sa isang relasyon na mali. Maaaring nandun tayo sa isang relasyon na feeling mo malapit ng gumuho. Minsan iniisip natin, hindi natin alam kung saan ka napupunta. Ito yung time na magulong-magulo ang buhay minsan pinagdadaanan natin na magulong-magulo yung ating mga buhay. And you feel like, Lord, ayoko na. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi ko na alam kung ipagpapatuloy ko pa ang buhay ko. Ano naman ikikwento ko sa iba? Ito nga ang nangyayari sa buhay ko. Ano naman ikikwento ko sa iba? Hindi ko nga nararanasan na bigyan mo ako ng comfort. Hindi ko na kayang mag-move forward pa. Yun po yung nagiging reklamo natin sa Panginoon. Lord, paulit-ulit na lang. Sabi nga, di ba si Samson nung siya ay nahuli ng kanyang mga kaaway, siya ay nilagay po sa parang grind. So, paikot-ikot siya doon. Maaaring katulad tayo ni Samson, we kept on moving in circles. Paulit-ulit, paikot-ikot yan. Walang katapusan. Parang nandito ka na, tatapos, babalik ka na naman, nakakasawa na nandun ka parati doon sa lugar na yon. At tatanungin mo ang Panginoon, maaari pa ba akong makakita ng liwanag at the end of this tunnel? Meron pa po bang, Lord, meron pa po ba akong mapupuntahan pagka ako ay nakalabas dito sa paulit-ulit na sitwasyon nito? We may be like Samson na nawala po yung ating mga paningin. We lost our vision. Naligaw tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta.
Hindi natin na alam kung anong direksyon yung pupuntahan natin. We lost our vision. We thought na we lost everything. We are judged by others. Inisip natin katulad ni Samson, tayo ay pinanghina na. Kinuha na sa atin yung lakas na dapat ay nasa atin. Pero katulad ni Samson, hindi rin natin mamamalayan na tumutubo na yung ating buhok. Na unti-unting ibinabalik ng Panginoon yung nawala nating kalakasan. Dahil hindi naman siya papayag na forever nandyan ka. Unless ikaw mismo pumayag na nandyan ka lang. But if you will allow God to move you from one place to another, ibig sabihin, may gagawin siya sa buhay mo. May gagawin siya sa buhay mo upang ikaw ay may magawa rin sa buhay ng iba. Give and take lang yun. Panapanahon, nandito ako ngayon, bukas kayo naman. Nandito ako ngayon, pag ako'y naka-move forward, kung sino man yung nandito, siya naman yung dadalhin ko para makalabas sa kung nasaan ako. Ito po yung power of sharing your life with others. Kaya ka binigyan ng Panginoon ng ganyang buhay dahil meron kang kakayahan o kapangyarihan na baguhin rin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-share kung paano binago ng Panginoon ang iyong buhay. And it will start from you. Kaya po kanina ko pa sinasabi pa ulit-ulit na hindi ka pwedeng maging witness kung hindi ka sigurado sa sarili mo na ikaw ay na ang Panginoon ay may ginawa sa iyong buhay or na ikaw ay maaaring maging witness ng Panginoon. And this is how it works for a righteous man. That if you fall, tatayo ka ulit. Yun ang dapat na maging cycle ng isang mananampalataya. Hindi naman lahat ng oras nakatayo ka, minsan nakakangalay naman tumayo-tayo. Talagang minsan ay mapapaupo, minsan ikaw ay madadapa pagka natisod. Pero ang ideal na Kristiyano ay yung tumatayo muli. Titigil ka na ba? Yun ang question. Pagka nandoon ka daw po sa time na ikaw ay ayaw mo na o ikaw ay susuko na, titigil ka na ba? Hindi mo na ba nanaisin pa na gumalaw or mag-move forward? If you will give up, you won't experience the goodness of God. If you will give up, you will not experience His love. You will not experience His mercy. If you will give up, you will not be a witness for the Lord. Dahil wala na pong mangyayaring bago sa iyong buhay if you will give up. So kailangan daw po tayo ay wag sumuko, tayo ay magpatuloy, tayo ay magpalakas para patuloy na may gagawin or patuloy na kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Si Samson, ang ending ng kwento, si Samson, nung siya ay nakakulong, sabi niya, dalhin niyo ako doon sa central pillar ng templong ito. Gusto kong sumandal. Gusto kong sumandal, sabi niya. Pagdating niya doon sa pillar na yon, nanalangin siya ulit sa Panginoon. Sabi niya, Lord, alalahanin mo ako. Bigyan mo ako once again, just one more time. Ibalik mo sa akin yung kalakasan ko. Dahil gusto kong gumante dito sa mga parang gusto kong gumante doon sa mga nanghamak sa akin. Dahil yun naman talaga yung purpose niya or yun naman talaga yung vision ng Panginoon para sa kanya. At hindi niya namalayan, ibinalik ng Panginoon ang kalakasan niya sa kanya. Bakit ganoon yun na yung prayer ni Samson? Kasi sa haba ng panahon na siya ay napawalay sa Panginoon, iniisip niya, naalala pa kaya ako ng Panginoon? Siya hindi ko naalala sa mahabang panahon. Naalala pa kaya ako ng Panginoon? Naalala niya pa kaya na may anak siya na ang pangalan ay Samson? Kung si Samson po ay nag-give up, kung si Samson ay hinayaan na lang na nandun siya, walang mangyayari sa kanyang buhay. Subalit siya ay pinili niyang bumalik. Siya ay pumiling manalangin ulit sa ating Panginoon. And it is the grace of God that makes
that makes the impossible possible. It is the grace of God that makes it impossible for Him na tayo ay kalimutan. Yun pong habag ng Panginoon, yun yung available para sa atin, at yun yung dapat natin i-receive sa ating mga buhay upang parati nating i-allow na siya ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. He wants to be in our lives. He wants to move in our lives. He wants to be a part of our lives. Tayo lang naman yung minsan umaayaw. Tayo lang naman yung minsan lumalayo. Pero ang Panginoon, as much as possible, gusto niya na siya ay nasa ating mga buhay. Na tayo ay sasamahan niya, na tayo ay parati niyang mararanasan. Pero ang problema, minsan tayo yung umayaw. And every time na tayo ay umayaw, para na rin natin inayawan yung opportunity to be able to share our God to others. Dahil pag ayaw natin sa ating Panginoon, sino pang ikikwento mong Panginoon sa iba? Hindi natin magagampanan yung pagkakatawag niya sa atin bilang mga witness. Paano ka makakabahagi na may ginawa ang Panginoon sa iyong buhay kung tayo ay hindi natin inalaw na tayo ay kanyang baguhin? Sabi po ni Kuya Conrad, nagtatanda ko, sabi niya, that the greatest testimony is a changed life. Ang pinakamahalaga, ang pinakamaganda na testimonya natin or kwento ng ating buhay ay yung buhay na binago. Yun lamang po, yung buhay, if we allow our lives to be changed by God, if we allow our lives to be changed from glory to glory, yun lamang po, tayo ay magiging effective witness for our Lord. If we allow Him to enter our lives. Samson failed his purpose. Just like us, we have failed. Maraming beses na tayo po ay bumagsak na rin, tayo ay umayaw na rin, tayo ay sumuko na rin. Marami tayong issues sa ating buhay. Marami tayong compromises na pinasukan. Marami tayong pinasukan na bagay na hindi natin minsan alam kung paano tayo lalabas. But the grace of God exceeded it all. It is only the grace of God na makakatulong sa atin or makakaalis sa atin doon sa kinalulugmukan natin yun. We can always have a fresh start. We can always have a new beginning. Nandito ka sa isang bagay na ito, nandito ka sa isang sitwasyon na to, nandito ka sa isang relasyon na to na hindi mo maintindihan. Magsimula ka sa umpisa. Magsimula ka sa kung saan ka nanggaling. At hingin mo sa Panginoon na may gawin siyang something new. Para sa paglakad mo, lahat maiintindihan mo na. Lahat magiging bago na sa iyo. Sabi nga po natin kanina, di ba? The mercy of God is new every morning. Hingin natin